Yo, what's up? EJ Power nga pala. Tandito tayo ngayon sa Right of Way Prediction. Right of Way 2 Prediction, Day 1 sa August 1. Ayun nga, naggawa na naman si Enigma ng another solid na na lineup dito sa Right of Way. Another Right of Way, kumbaga. Kasi yun ang expect ko zoning na yung yung sa zoning niya ilalagay yung gantong klase ng lineup, pero ang pinakamagandang strategy yung ginawa niya is gumawa siya ng bagong pangalan ng event para sa para din parang proving grounds na rin ng mga bagong MC kung alam mo yun, deserving ba sila manatili sa liga at step up sa bigger event, o yun nga, may mga kailangan pang improve sa kanila. So yun, yeah, solid na lineup. Shout out sa mga nanonood ng live ko ngayon. Sorry, hindi ko na kayo nasama dito sa video, pero shout out kay Heisenberg 9660, JVS Plana, Phobia is online, blah blah, Randex 4313. Sasama ko dapat si Cripply, kaso wala naghahaya-haya ata somewhere. Next next prediction video na lang, o kaya reaction video bago gumawa kami ni Cripply. Tsaka ayaw nyo sa kanya mag-prediction eh. Ginagaya niya lang, sabi niyo ginagaya niya lang ako eh. Chachi Bell, shoutout sa'yo. Kaya Kiel 6808. So yun nga, so since di ko kasama dito si Cripply, kayo na lang yung kasama ko. Gusto kong malaman yung mga thoughts nyo dito sa lineup na to. Yun. Eto, unahin na natin yung unang laban ng gabi. VLD versus Ru. Eto, ang napansin ko rin sa ginawa ni yung ginawa ni Enigma dito, yung mga kasali sa Langit Lupa tournament, binigyan niya ulit ng chance na magkaroon ng laban. Tapos parang may shuffle niya din shuffle niya yung match-ups. Kumbaga, alam mo yun, iba na yung ibang flavor naman yung kalaban ng isa. So yun, at eto nga yung unang laban nun is VLD versus Ru. Yun. Nga pala, yung Right of Way Day to, abangan nyo. Yun, may kasama ako dun. Abangan nyo na lang kung sino. Yun. Pero ito, VLD versus Ru. Kayo, comment nyo, ano ba sa tingin nyo? Or familiar ba kayo sa kanila? Napanood nyo na ba yung unang laban nila sa Flip Top? Ang napansin ko, ito, si Ru. Sige ako muna. Si Ru, ng tulig salitaan ba o ingay likha? Correct me if I'm wrong, pero dun siya sa liga na yun, sa Cavite. Yun nga, tama si OJ Ru, Irioj, style clash siya. Si Ru, may pagka left field yung dating. Kalaban niya si John Delo nung Langit Lupa, while si VLD naman is andun siya sa orthodox style ng battle rap. Ang problema kay Ru is straight poetry siya. Hindi siya naaagawa ng moment. Mahirap gumawa ng moments pag ganun pag straight poetry. Parang walang punchline Kumbaga, alam mo yun lang, straight poetry. Hindi siya punchline battle rapper. So, yun yung mahirap sa style ni Ru. While si VLD naman, ayun nga, orthodox battle rapper siya. Naagawa siya ng mga solid na comedy, solid na jokes. Kita naman sa laban nila ni Blitzen, lalo na yung round 2 na puro fat jokes. Naagawa siya kahit papano ng moment doon. Tapos yung pagiging technical niya, alam niya kung paano, pero hindi pa siya na-highlight masyado. So, ayun. Kung doon ko pagbabasihan, siguro mas lamang si VLD pagdating sa sa kung paano siya kumonekta sa tao,
kung paano siya gumawa ng punchline na pwede niyang ipang-atake kay Ru. Kasi si Ru, ang nakikita ko dito kay Ru is parang tapat siya sa sa estilo niya. Hindi siya babali. While si VLD kaya niya maging flexible. Pwede niyang pwede siyang sumundot-sundot din siguro ng konting left field pero hindi niya i-highlight niya. More on siya talaga, yun nga, ah, parang handbook battle rapper. Alam niya yung basics at yun yung gagamitin niya. So, ang hiling ko lang kay VLD, ang napansin ko kasi kay VLD nung laban nila ni Blitzen is yung mga niya, yung mga parang may mga side siya comment, yung hindi side comments, yung side gesture siya na ginagawa na hindi na necessary at pwede yun maging ikakos ng pagiging cringy nung performance niya. Hindi, parang may mga unnecessary shit siya na ginagawa on the side. Yun lang mako-comment ko kay VLD. Pero other than that, material-wise, feeling ko makukuha ni VLD. Ito. Pero, yun nga, siguro kailangan makahanap ni Ru ng tamang kalaban. Yun. Sabi ni OJ, Rui, hindi ko ma-pronounce pangalan mo. Yung mga antics niya nakaka-distract. Totoo yun. Medyo nagiging cringy nga, sabi ko. Kata sabi ni LeBron James Borja, feel ko madadala niya yung momentum ng dahil sa crowd. Kung makukuha niya yung crowd sa side niya. Yun. Yun. So, first, natin, battle is kay tayo. Kay VLD. Yung, natin. Prediction ko. Next natin is Baltz versus Mison. Ito hindi to style clash. Mahirap to Mahirap to, Baltz versus Mison. Si Baltz galing sa kontrobersyal na pagkatalo mula kay pangalan nito? Steven, while si Mison naman galing sa sa battle niya, malakas na performance against kay Didel. Si Baltz, malakas. Gusto ko yung style ni Baltz. Gusto ko yung tawag dito yung flexibility niya. Ang problema kay Baltz, nahanap niya yung tamang angle pero hindi niya masyadong na ma-maximize yung paggamit nun. And minsan, ang napansin ko sa laban nila ni Steven is yung pagtapos niya ng round niya, parang bitin, parang hindi, alam yung pakiramdam na hindi busog pag tinapos niya yung rounds niya. May ganong feel si Baltz. While si Mison naman is actually maganda yung ginawa ni Mison sa laban nila ni Didel. Ang problema nga lang, ang galing mag-strategize talaga ni Didel na checkmate niya. Alam niya kung ano mga ibabato sa kanya. Ang problema ko naman kay Mison is overuse ng angle. Like, halimbawa, kay Didel is ginamit niya na yung English na na pag-English ni Didel na angle. Pero, ang problema sa ginawa ni ang problema sa nangyari doon is parang nagkaroon ng whole rebuttal round si Didel dun sa angle na yon. And ang ginawa ni Mison is inulit niya yun sa round 3, which is masyadong delikado dahil nasagot na ni Didel yung mga binato niya at tas inulit niya pa na same thought lang din. So, eto, sa laban na to, siguro kung ang gagawin ni Baltz is mas i-utilize niya pa yung mga angles na magagamit niya and bibigyan niya tayo ng parang busog na round. Tatapusin niya na maayos yung round niya. Kasi ang galing din sumilip ni Baltz ng angles. Yun din yung gusto ko sa kanya. Pero kasi kung sa charisma lang mas may charisma si Mison, pero kung pagiging intense, mas intense si Baltz. Siguro ito konting lamang to magiging dikit tong laban na to. Ibibigay ko kay Baltz kung
yun nga, mabibigyan niya tayo ng ano, hindi bitin na rounds. Mas, ano siya, mas magaling mag-craft ng mga play sa ano sa angles na napipili niya. So, yeah, sobrang dikit din to. Ibibigay ko kay Baltz tong laban na to. Sabi ni ano, why not BMBZ? Kinawawa daw ni Didel si Mison. Hindi naman. Hindi siya body bag ton. Magaling lang talaga mag-strategize si Didel. Yeah, all 3 rounds dragging masyado, isang angle lang halos. And yun nga, nasagot na nga ni, ano yun, ni Didel yung angle na yun, tas inulit niya. So, yun. Yeah, kaya Baltz ako dito, sobrang dikit lang. Next natin is Andros versus Hespero. Ito, hindi ako masyadong pamilyar sa kay Andros at kay Hespero. Masyado. Pamilyar ako pero hindi ko masyado nasusubaybayan yung ano, yung mga laban nila, lalo na sa mga motos. Ang napanood ko kay Andros is yung ilang laban niya sa flip top, while si Hespero naman, napanood ko yung ano, yung mga laban niya sa napanood ko yung laban niya, yung 2 on 2. Actually, judge ako dun eh. Andros versus Hespero. Ang napansin ko sa mga ilang laban ni Andros is yung stutters, yung ano, hindi malinis. Hindi malinis lagi yung ano, yung performance niya. Sa flip top kasi mostly yung napanood ko na laban niya. May stumble or yun, choke. Hindi man choke, pero may stutter, may stumble. Hindi malinis, hindi ganun kalinis. Well, si Hespero naman, gigil palagi, alam mo yun. Ang problema nga lang, minsan, medyo nagkakaroon siya ng mga reach na ano, na play sa salita. Actually, material-wise, feeling ko ano, pantay sila, material-wise. Ang magkaatalo nga. Ako, ibabase ko lang kasi hindi ko sila ganun kakilala. Ibabase ko sila sa mga previous performance nila sa flip top. Feeling ko kung ano, kung same Andros yung makikita natin na may dumi sa performance. Well, si Hespero kasi alam naman natin mag-deliver to. Alam mo yung gigil, malutong. Pero material-wise, sobrang pantay sila eh. Walang lamang sa isa't isa. So, kung doon ako babase sa mga ano, kung paano sila mag-perform. Feeling ko, makukuha to ni Hespero. Yan. Yan. Next. Casper versus Charisma. Kay Charisma, hindi ako masyadong familiar yung mga ano niya. Alam ko, natalo siya ni Bugsy. Pero, ang pagkakaalala ko, malakas yung performance niya ay Aubrey, yung zoning. Versus Casper na sobrang galing din, sumilip ng anggulo. Ang problema ko kay Casper is yung boses niya. Hindi umaakma yung boses niya sa ano, sa intensity ng material niya. Siguro kung iaakma ni Casper yung boses niya sa mismo material niya. Minsan may maangas siya na ano na hindi umaakma yung boses niya. Yun yung problema kay Casper. Kaya hindi naging convincing yung performance niya. Minsan, yun. While si Charisma, yun nga galing sa sobrang lakas na ano, performance against kay Aubrey. Ganda daw ng performance ni Charisma nung laban nila Aubrey. While si Casper naman, na-break na daw ni Sensei yung style niya. Okay.
Siguro yung head start sa ano, sa previous battle. Sino yung mas may momentum? Ah, mahal ko si Casper, tangina. Pero malapit sa puso yan. Pero, ewan ko, ibibigay ko konti siguro kay Charisma. Feeling ko kailangan ni Casper ng ano, reinvention ng style, ng karakter niya. Hmm. Content-wise, feeling ko mas lamang si Casper. Pero kung performance-wise naman, feeling ko mas lalamang si Charisma. And hindi ganun kasama yung material ni Charisma para dalhin lang ng performance niya. Pumapapalag din tong material ni Charisma, feeling ko. Oh, yun sabi ni Ain't Ayo, di consistent performance ni Casper. Consistency din problema niya. Sabi ulit ni OJ, may ability si Charisma na mga clown. Paunahan siguro sila dito na makagawa ng moment. Yun. Yeah, mahirap to sa feeling pero bibigay ko kay Charisma ng konti. Konting-konti. Sorry, Casper. Next natin, Antonym versus Tulala. 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 Ang ganda ng laban niya kay Akata. Kung napanood nyo sa Sunugan, ang ganda ng performance niya doon. Si Antonym, remind me please kung ano yung huling laban ni Antonym. Kay ano ba? Fuck. Nalimutan ko sino huling kalaban niya. Sorry. Hindi ko na susubaybay masyado. Sorry guys. Mm-hmm. Okay, ano to? Mhm. Hati ang comments. Sabi ni Kurt Caffeine, si Tulala. Sabi naman ni Why Not, Antonym. Sabi naman ni OJ, lakas daw laban niyan Tulala. Laban kay Akata. Nababasa niya yung gusto ng crowd. Antonym nag... Hmm. Feeling ko naman, ang problema ko kasi kay Tulala recently, bago yung laban niya kay Akata ha, is yung ewan ko parang hindi niya sineseryoso yung laban niya. Lalo yung laban niya kay Blizzard. Ah, may mga sumusundot na moments pero parang bigla siyang magiging madumi yung performance niya. Bigla siyang magpi-freestyle, bigla siyang mawawala, alam mo yun. Hmm. Style clash to actually. Antonym naman, ayun, kuha niya na din yung ano, yung handbook ng battle rap at ginagamit niya ngayon. At feeling ko mas may utilize niya, mas makaka-experiment siya next battle. Pero yun nga, si Tulala, ang ganda nung recent performance niya kay Akata. And syempre, alam naman natin mas crowd favorite si Tulala sa laban na to. Pero Antonym naman, iniisip ko sino makakagawa ng moment sa kanila. Si Antonym, malinis performance niya pero bihira siya makagawa ng moment. O andun tayo sa ano, sa nakuha niya yung textbook battle rap nga. Pero nakagawa ka ba ng moment doon? Pag ginamit mo yon, yun yung ano, yun yung main thing. So, yun, and moments yun. Character. Siguro kung ang lalabas na tulala dito is yung tulala na lumabang kay Akata. Feeling ko kukuha ni tulala yung moment. And pwede niyang maano yung ganung style, pwede niyang diffuse yung ganung style yung style ni Antonym. Kung ganun yung gagawin ni Tulala is yung lumabas kay Akata, made-diffuse niya yung character ni Antonym doon. So, eto ano lang to
situational. Kung ang lalabas na tulala is yung tulala kay na lumaban kay Akata, feeling ko kanya tong laban na to. So, yan. Bigyo kay tulala to. Next natin, ito. C-Rhyme versus Aubrey. Ito si C-Rhyme, isa sa mga ano ko to eh. Tama. Yun, balik tayo sa ano, sa Antonin versus Tulala. Sabi ni Kurt Cobain, moments na rin talaga kailangan, hindi pwedeng puro suntok lang tapos, oo. Madaling gumawa ng suntok eh. Madaling gumawa ng play, madaling gumawa ng punchline. Ang tanong, epektibo ba yan? Epektibo ba yan sa mga nanonood, sa mga judges? Yun, alam mo yun? Oo, malakas siya pag binasa mo, pero, alam mo yun, hindi siya umepekto nung inispit mo. So, yun. Next na. C-Rhyme versus Aubrey. C-Rhyme versus Aubrey. Si C-Rhyme galing sa Royal Rumble. Yung ba yung last na laban niya? Against kay... Yung sila Shaboy ba yun? Yung kalaban niya doon. O nandun siya yung kila GL. Hindi. Nandun siya kila Shaboy. So, Aubrey versus Lipcram. Actually, yung Aubrey versus Lipcram, yun yung last na laban ni Aubrey sa ano no, sa flip top. Ang problema kay Aubrey, lagi niyang pasigaw dinideliver yung ano niya. Actually, sinabi ko na to sa kanya na hindi naman kailangan laging pasigaw. Kailangan mong kontrolin yung tono ng boses mo. Hindi laging tunog galit ka, alam mo yun. Katulad nun, yung laban niya ay Charisma. May laban dun si Charisma. Ayun, huli pala niya si Charisma, sorry, hindi si Lipcram. Yung laban niya ay Charisma, nag-flow siya ng ng pasigaw. Tapos kinapush siya sa dulo or nabulol. Yun, naputol momentum, sayang. Sulat papalag eh. Malakas yung material lagi ni Aubrey. While si C-Rhyme naman ito yung underrated style ni C-Rhyme is yung nga yung comedy niya. Ang problema nga lang sa comedy niya minsan ibang parang odd angles yung nagagamit niya, parang unusual angles, which is minsan hindi na alam mo yun, hindi na nako-connecta hindi na naka-connect yung tao, minsan hindi nagigets ng crowd. Pero since small room nga to, kung maaakuha ng magandang angle si C-Rhyme, at yun nga, syempre yung comedy niya, yung jokes niya, andun na yun. Kung makukuha niya lang tamang angle kay Aubrey, yun, feeling ko, andun dito sa laban na to yung male versus female na battle na, alam niyo naman yun, di ba? Yung parang misogynistic na side ng ng battle rap din eh. Na alam mo yun, gagamit ng ganong angle si C-Rhyme. Tapos pwede rin magamit ni Aubrey yun against kay C-Rhyme na babae ako, ganyan. Kung kaya kong pumalag sa'yo. Parang ganon. Yeah, may umay factor yung cadence ni Aubrey. Dito sa laban na to, base sa sa arsenal nila, mas kayang gumawa ng moments ni C-Rhyme. Yun. Tinry na ni Aubrey yung ganong approach pala, yung babae versus lalaki na underdog effect ng pagiging femc. Pero hindi niya kayang hindi niya napapaobra. So bibigay ko to ay C-Rhyme itong laban na to. Sorry Aubrey. Next natin ito, Boys Loot versus Ivar. Grabe, second battle pero co-main event na ng event. Ito, mas ko sila na basa na
ano ko, na-analyze ko yung style nila dun sa last na laban nila. Si Boys Loot, simplex style niya, simple yung paggamit niya. Pero ang galing niya humanap ng angulo, ang galing niya gumawa ng moment, yung charisma niya sa tao. Alam mo yung natanggap agad. Si Ivar naman, ang lakas nung round 1 niya. Round 2, pahina. Pahina lagi. Nabitin ako doon sa round 3 niya. Doon kay Sisi. Kung talas ng sulat, ng content, Ivar eh. Ang galing niyang gumawa ng, alam mo yun, name flip, wordplay, mga technicals niya. Yung jokes niya ang gaganda din. Yung sisik na parang plate number, yun. Pero si Boy Sloot, may something sa kanya na minamahal ng tao. And yun, feeling ko, pwede nun ma-diffuse yung mga gagawin ni Ivar. Ang hirap nito ah. Pero eto, maniniwala ako. Sabi ni may nag-comment Ivar, may nag-comment Boy Sloot. Ulan to ng Bisaya jokes for sure. Bisaya angles. Feeling ko ma-maintain ni Boy Sloot yung momentum niya from 1 to 3. Dahil yun yung nagawa niya sa laban nila ni Jabo. While si Ivar naman is feeling ko pag ganun ulit yung round niya, pababa. Na ikakasanhi ng ng pagkatalo niya. Feeling ko round 1 makukuha ni Ivar type shit, tas 2-3 makukuha na ni Boy Sloot. So, Boy Sloot ako dito sa laban na to. Eto na. Pistolero versus Jabo. Masabi ko swerte si Jabo Swerte si Jabo. Nagkaroon agad siya ng ang gantong klaseng laban. Third battle sa flip top, tas isa buhay champion na. So, teka, higip muna akong kape. Pero yun nga, naging anticlimactic yung mga recent laban ni Pistolero. Against kay Shernan, against kay Invictus, against kay Harlem. Laban niya sa Ahon. So, unang laban niya pala to ng taon sa flip top. Well, si Jabo naman, malaki yung head start, malaki yung momentum na nabigay sa kanya ng langit lupa. Controversial man yung laban niya kaya Poisloot, pero malakas yung pinakita niya kay Sisik. May nag-comment, ibig sabihin ba yan pasok na si Jabo pasok na si Jabo sa flip? Ay, flip top nga to eh. Ano ba yan? Flip top, ibig sabihin pasok na siya. Nasa flip top na, flip top, right of way 2. Yan. Yun nga, ang nakikita ko dito is defensive kasi lagi yung style ni Pistolero. Alam mo naman yun alam mo yung style breakdown, character breakdown yung ginagawa niya. While si Jabo naman magiging opensiba. Yung pa-atake lagi yung ginagawa ni Jabo. Ang nakikita ko dito, hindi pa ganun kapopular si Jabo at hindi rin ganun pa kapopular yung style ni Jabo para ma-breakdown ni Pistolero at magets ng crowd na ganyan yung ginagawa ni Jabo. So, while si Jabo naman, feeling ko gutom sa pagkatalo, and yung hype na mabibigay sa puso niya nito na si Pistolero yung kalaban ko. Kailangan kong galingan. Isa buhay champion. So, yun lang masasabi ko. Alay, pa-atake to si Jaboy. Kumbaga, agresibo. Tapos,
unless nga I doubt na ma-de-defuse ni Pistolero ng yung gantong maaga na jabo. Gantong hindi pa ganun ka-popular. Yun yung disadvantage ni dito ni Pistolero. Hindi pa ganun kakilala yung style ni Jabo. Unless titingin siya sa ibang angles, pero yun yung ni Pistolero. Yun yung style ni Pistolero sa battle. Well, si Jabo, aabante lang ng aabante. Susugod ng susugod. So, yun. Sana nga, yun yung gawin ni Pistolero. Yun yung hiling ko. Sana sumabay sa punchline. Pero, lugi pa rin siya eh. Feeling ko lugi pag sumabay sa punchline si Pistolero. Underdog effect? Yes, yes. Totoo yan. Okay. Eto. Di ko alam kung agree kayo pero bibigay ko kay Jabo tong laban na to. Di ko alam kung sobrang aga ba pero naniniwala ako sa mahika ng battle rap. So yun, eto, prediction ko, Right of Way Day 1. Maraming salamat sa mga nanood ng live. Drop nyo sa comment, sa mga di umabot sa live, drop nyo na lang sa comment section. Sorry. Drop nyo na lang sa comment section ano yung thoughts nyo, ano yung prediction nyo. And good luck sa mga lalaban. Ito'y pawang opinion ko lamang, hindi naman ito yung official, hindi ito yung official hindi ito yung official result. Ito'y prediction ko. Pero yun, Right of Way Day 2. Day 1. Ingat sa mga manonood, i-enjoy nyo. Andyan yung mga susunod nyong iidolahin. Maniwala kayo sa akin. Sulitin nyo hanggat pwede pa kayong lumapit sa kanila. Pero yun, thank you guys. Ingat. God bless.